Makibalita tayo sa bilangan sa COMELEC headquarters sa PICC sa Pasay City. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Rafi, ang impormasyon natin galing sa COMELEC ay yung transmission rate muna tayo. Nasa 97.14% na yung naitatransmit na mga VCM mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon ay naka-break muna itong National Board of Canvassers. Essentially, this is the COMELEC na binubuo ng mga commissioners and the chairman. At mamayang alauna magre-resume nga. So far, simula na May 10 nang mag-convene yung NBOC as a body ay naka 68 na tayo na mga certificates of canvass galing sa iba't ibang probinsya. Ang hinihintay kasi, Rafi, natin ay a total of 168. So meron pa tayong 100 na hinihintay ng mga COCs na kailangang i-canvass ng NBOC. Ang nakikita natin ngayon ay may dumating na ibang mga COCs galing sa iba't ibang probinsya. Rafi, posibleng maantala yung proklamasyon ng mga senatorial winners at saka sa mga party list winners dahil nga merong iniutos na special elections ang COMELEC and Bank kahapon doon sa 11 na mga munisipalidad o kaya ay mga syudad sa I think 7 na rehiyon dahil hindi sila nagkaroon ng eleksyon nung May 9. Yung special elections na yan ay sa May 14 sa Sabado gagawin. Rafi, dito nung simula nung May 10 ay nagkaroon na ng ilang mga objections yung ilang mga kinatawan ng mga senators dahil sa di umano'y pagkakaiba noong bilang ng kanilang mga boto mula doon sa transparency server at ikukumpara doon sa official na certificates of canvass na binibilang ng NBOC. Ilan doon sa mga senador na nagreklamo ay itong sila senatorial candidate De Lima, Recto, Tolentino at Subiri. Ayon naman kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, sa pagkakataong ganyan na may pagkakaiba sa transparency server at sa COMELEC server, ang pagbabasehan ng opisyal na bilang ng boto ay yung sa certificates of canvass. Samantala, nagreklamo rin yung kinatawan naman ng Abono Party List dahil kahit 3 araw na nagka-canvass yung NBOC ay wala pa na inilalabas na opisyal na tali ng mga boto ang NBOC. Hinihintay pa natin ang reaksyon itong si Chairman Bautista tungkol dyan sa request na yan ng Abono Party List. Rafi. Joseph, nabanggit mo madidelay yung proklamasyon ng mga nanalong senador. Yun bang bilang na manggagaling dun sa mga nagkaroon ng failure of elections na sa Sabado pa itutuloy? Makaka-apekto ba ito at least dun sa 12th at 13th spot sa pagka-senador, Joseph? Yun yung, 17,000 kasi, Rafi, yun, no? Na hindi nakaboto noong May 9. Ngayon, alam naman natin na sa ilang posisyon ay gitgitan yan. So kung halimbawa na dumating tayo dun sa point na yung lamang noong nangungunang kandidato for a particular position ay masyadong malayo at yung 17,000 votes, assuming na 100% voter turnout yan, ay hindi na makaka-apekto dun sa ranking, malamang hindi na hihintayin ng COMELEC yung pag-aakyat noong canvas na yung mga COC galing from those areas. Pero kung dikit, ay baka kailangan nating hintayin yung 17,000 and that can delay yung proclamation ng mga winners for senators and party list. Also, yung sa party list, you need 2% of the total number of voters who voted during the election. So baka may mga dikit-dikit dyan ng mga party list. We might need yung 17,000 na votes galing doon sa mga areas kung saan merong magkakaroon ng special elections sa Sabado, Rafi. Okay, maraming salamat, Joseph Moro.